Good morning, Philippines, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Lunes, July 28, 2025. Mainit pa rin po ang talakayan tungkol sa naging desisyon ng Supreme Court na kung saan idineklara nito na unconstitutional ang impeachment case laban kay BP Sara Duterte. Marami po, lalo na sa mga senador, ang nagsasabi na pwede po nilang i-disregard ang decision ng Supreme Court sapagkat ang kanilang pananaw, ang impeachment court is whose generis. Ibig po sabihin, it is a unique court of its kind na ito po ay hindi pwedeng pakialaman ng Supreme Court sapagkat ang sinasabi nila ang impeachment court na binubuo po ng mga senador ay hindi sakop ng Korte Suprema because it is a court that is created by the Constitution with a sole mandate to try any impeachment case filed before it. At ang lower house naman po ang prosecutor. So ang sabi nila, pwedeng baliwalain ang naging decision ng Korte Suprema. It says that the impeachment case is unconstitutional and the Senate acquired no jurisdiction over the case. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ito po ay maling pananaw. At nakakalungkot po na mismo ang mga senador na siyang dapat sumunod sa impeachment court, dapat sila ay mag-give way to the decision of the Supreme Court at i-dismiss ang kaso. Sila pa nagsasabi na pwede raw ituloy ang impeachment trial at baliwalain ang naging decision ng Supreme Court. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ito po ay mali. Labag po sa saligang batas kapag hindi mo po sinunod ang naging decision ng Supreme Court. Bakit po? Sapagkat sabi nga po natin, paulit-ulit, under Section 1 of Article 8, ang Supreme Court po ay binigyan ng kapangyarihan ng saligang batas to determine grave abuse of discretion committed by any government agency or instrumentality. So, kapangyarihan po ng Supreme Court na tingnan kung may pang-aabuso sa anumang ahensya o instrumentality ng pamahalaan. At dito po sa kaso ng impeachment case ni BP Sara, nakita ng Supreme Court na mayroon pong pag-abuso sa kanilang tungkulin sapagkat hindi nila sinunod ang tinatadhana ng saligang batas na mayroong that there will only be one impeachment complaint to be filed against an impeachable public officer within 1 year. At nakita din po ng Supreme Court na hindi binigyan ng BP Sara was not accorded with her right to due process of law in violation of Section 1, Article 3 of the Constitution, which says that no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, sa ilalim po ng ating batas,
I think it is Article 8 of the Civil Code. It says that the decision of the court, referring to the Supreme Court, is part of the law of the land. So, ang naging desisyon ng Supreme Court na kung saan idineklara nito na unconstitutional ang impeachment case ay isang batas na dapat pong sundin. Another thing, ang Supreme Court po ang binigyan ng kapangyarihan upang siya ang mag-interpret, magbigay ng kahulugan sa alinmang provision ng saligang batas. It is the Supreme Court that is given the final power to interpret the Constitution, so that whatever it says as to the meaning of the constitutional provision is final. Kaya po, hindi maaring hindi sundin ng Senado ang decision na yan ng Supreme Court, sapagkat under the Constitution, the Supreme Court is the final arbiter of what is constitutional or not. And the Supreme Court has spoken. Sinabi niya na unconstitutional ang nabanggit na impeachment case. Therefore, the Senate has not acquired any jurisdiction over the case. Sapagkat kung ito nga naman ay void ab initio o walang bisa sa simula pa lamang sapagkat labag nga sa saligang batas. So ang Senado ay hindi magkakaroon ng kapangyarihan o hindi nagkaroon ng kapangyarihan upang litisin ang nabanggit na kaso. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ano po ang possible scenario kung hindi susundin ng lehislatura o ng Senado ang decision ng Supreme Court? Ito po ay magdudulot ng tinatawag natin constitutional crisis. Ano po ibig sabihin? Hindi po kinikilala ng Kongreso ang ating saligang batas. Sa mga kapatid, kapag binaliwala mo ang saligang batas, lahat ng batas ay baliwala na rin. At ito po ay magiging sanhi ng civil war, gira sibil, kung saan paglalaban-laban po ang mga Pilipino. Bakit po? Sapagkat halimbawa po, itinuloy ng Senado ang trial at kinonvict nila. BP Sara is convicted, meaning he has impeached. So, tanggal siya sa pagka-Vice President. Ngayon, kung ako po si BP Sara at ang mga taga-sunod niya, bakit tayo papayag na matanggal siya? Eh wala namang kapangyarihan ang Senado para gawin yan sa ilalim ng saligang batas, sapagkat na may kautusan na ang Supreme Court na sinasabi na baliwala ang impeachment court, ang impeachment case, pero ipinagpapatuloy pa rin. So, ang mangyayari po dyan, the defense team of BP Sara will not participate in the trial. So whatever will be the decision of the impeachment court, assuming na ituloy nila, will also be null and void. At kung i-convict nila sa BP Sara is not bound to follow that decision. So ang ibig ko sabihin yan, magkakagulo. At kung sino ang may persang hawak, kung sino ang kakampihan ng military, yun po ang mananalo, sapagkat nasa military ang lakas sa batahan, meaning the force is with the military. So whoever will be sided by the military will win the fight among the aspirants. So iyan po magiging
magiging sanhi po yan ng civil war. Yan po ang magiging resulta kung sakali itong mga senador na ito ay ipilit ang kanilang kagustuhan. Pero sinabi nga natin, na tingin naman natin, the majority will be guided by the right minds at susundin nila, ere-respeto nila ang decision ng Supreme Court. Nagpapasalamat tayo na hindi na nanalo as Senate President si Tito Soto, sapagkat mismo si Tito Soto ang nagsasabi na mayroon siyang mga advisors na legal luminaries na nagsasabi na pwede namang baliwalain o i-disregard ang decision ng Supreme Court. Although with respect to Chis Escudero being a lawyer, hindi po natin naringgan ang ganong negatibong komento. And we presume that Chis Escudero would assert for the respect by the Senate as an institution at the Supreme Court decision on the matter. Naniniwala po tayo dyan sapagkat una, abogado nga ito si Chis Escudero. At sa tingin naman po natin, reasonable. Marami naman ang nag-comment sa Senado o mga senador. Nag-commento sila na hindi pwedeng sundin. Pero kalimitan po sa mga senador na ito na nagsabi ay hindi mga abogado. Katulad mismo, halimbawa ni Tito Soto, ni Joel Villanueva, si Hontiveros, ni Bam Aquino. Ito po yung ating naringgan. Ang tingin po natin ay about 5 update. So, marami pong 24 yan. Naniniwala po tayo that the overwhelming majority will respect for the decision of the Supreme Court on the matter. Ganon din po sa lower house. Mayroon ding mga komento na di umano pakikialam sa bahagi ng Supreme Court ang ginawa nito. But of course, sa atin din pong paniniwala, the majority of the congressmen will also respect the decision of the Supreme Court, sapagkat alam po naman nila kung ano ang magiging consequence kung sakali hindi nila susundin. At ang balita nga po natin, magpo-file ayon kay Martin Romualdez, magpo-file sila ng motion for reconsideration. Well, of course, that is the right, because a decision of the Supreme Court will become final and executory after 15 days. So, mayroon pa silang 15 days within which to file the motion for reconsideration. Although, sa atin pong paniniwala, hindi na mababago ang decision ng Supreme Court. Bakit po? In the first place, ang sabi sa decision, the decision is immediately executory. Meaning, dapat agad ipatupad. Anong dapat ipatupad? Dismiss ang kaso. The case being unconstitutional, it is a void ab initio, void from the very beginning. Wala sa simula pa lang, walang bisa na. Sa makatwid, considered dismiss na ito kahit na hindi i-dismiss ng Senado. It is ipso facto dismiss. Secondly, ito pong decision na ito is unanimous. 13 justices of the Supreme Court voted for the decision. 13 of them. Bakit? Sapagkat may isang nag-abstain daw at meron naman isang on leave. So, yung 13 who were present voted for the decision. So, unanimous. At saka in bank
decision ito, meaning the whole court sit as one court, the Supreme Court, and decided to issue the decision declaring the impeachment case unconstitutional. So ibig po sabihin, talagang sigurado sila na tama yung kanilang decision. So, pag-file man ng motion for reconsideration, mahirap na pong baguhin yan. Sapagkat sa isang motion for reconsideration, humihingi po ang MOBA, halimbawa ang lower house, humihiling sa Supreme Court na baguhin ang kanilang desisyon, ang naunang desisyon, sapagkat sa kanilang tingin ay mali. Paano po babaguhin ng Supreme Court? In bank, 13 of them said that the decision was right. So how could they say na mali at kailangang baguhin? Sa tingin po natin, mahirapan. Pero ang mahalaga po dito, mga barangay, mga kababayan, mga kapatid, maintindihan po ng mga senador, ng mga congressman at ng sambayan ng Pilipino na anuman ang maging decision ng Supreme Court on the matter is correct, sapagkat ang Supreme Court po ang binigyan ng kapangyarihan upang i-interpret ang saligang batas, regardless of the personal opinion of whoever. Whatever the Supreme Court says on the matter is final and executory. At mapanganib po kapag hindi natin ito sinunod, sapagkat magkakaroon nga po ng constitutional crisis, meaning wala na pong susunding batas ang mga Pinoy kapag nagkataon, sapagkat sasabihin ng iba, bakit natin susundin ang utos ng husgado, ng MTC, ng RTC, ng Court of Appeals, ng Sandigan Bayan o ng anumang korte, kung mismo ang Senado o ang Kongreso ay lumabag dito. So, ibig sabihin, baliwala na yung saligang batas, baliwala na rin lahat ng batas. So, kanya-kanya. Kung anong batas ang gusto kong ipasunod, yun ang mangyayari. So, civil war po, magkakagulo dahil lamang sa mga kalukuhan, kabubuhan, kayabangan ng mga senador na ito at mga congressmen na nagsasabi na hindi nila susundin ang decision ng Supreme Court. Although, honestly, we believe, sabi nga natin, that the majority of the Senate as well as the majority of the lower house ay susunod dito, especially so na ang nanalo sa pagka-Senate President ay si Chis Escudero pa rin, isang abogado at hindi nagpapahayag ng anumang negatibo tungkol sa nabanggit na desisyon. In the same way, na ganun din po sa lower house, si Martin Romualdez pa rin ang nahalal na speaker at ayon sa balita, sinabi na ni Martin Romualdez na magpa-file sila ng motion for reconsideration. So, ibig sabihin po, kahit ayaw nila sa nabanggit na decision, hindi nagsasalita si Martin Romualdez na hindi nila susundin. Ibig sabihin lang, sinabi niya na mag-file ng motion for reconsideration, sinusunod nila ang decision. Bagamat humihingi sila ng reconsideration, baka sakaling baguhin pa ng Supreme Court. But the implication there is to the effect that the lower house under the leadership of Martin Romualdez is definitely following the decision of the Supreme Court. Hindi katulad po dito sa Senado, maraming mga senador at even si Tito Soto, the aspirant Senate President, at mabuti na lang hindi po nanalo, nagpapakita ng kanyang pagiging ignorante sa batas. Pagkat siya mismo nagsabi na base sa kanyang mga advisors na legal luminaries, pwede namang maniwalain ang nabanggit na decision.
bagamat sinabi niya na kanyang pag-aaralan pa rin. Anong pag-aaralan ko dyan, Tito Soto? Kabubuhan mo yan na pag-aaralan mo. 13 justices of the Supreme Court said that it is unconstitutional, so that it is. Hanggat hindi binabago ng Supreme Court ang kanilang decision na unconstitutional ang impeachment case, yan ay mananatiling unconstitutional, and the Senate has no jurisdiction. In fact, it did not acquire any jurisdiction over the case. Kaya mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, huwag po tayong padadala sa mga komento, sa mga sinasabi ng mga senador at mga congressman na ito. Ang tama po dito ay dapat igalang ang anumang desisyon ng Supreme Court. Sapagkat kung hindi, magiging dahilan po ito ng kaguluhan. At dito dapat po magpahayag ang Pangulo, lalo na ngayong SONA. Dapat ideklara niya sa SONA na ang pamahalaan sa ilalim ng kanyang administrasyon ay susunod sa desisyon ng Supreme Court. Sapagkat iyon ang tama bilang leader ng bansa. At SONA ngayon, kung saan makikinig sa kanya ang mga senador at mga congressmen, dapat expressly and clearly the President should pronounce that the government under his administration will follow whatever the decision of the Supreme Court is, be it in favor or against the administration. Pakinggan po natin, hintayin natin ang ganitong pronouncement ng ating Pangulo. Pag hindi po niya sinabi yan, nagpapakita lamang that he's a weak leader at talagang pati siya ay bangag talaga. So, hintayin po natin ang kanyang pronouncement sa SONA. Dapat banggitin niya ito. Dahil pag hindi niya ito binanggit sa kanyang SONA, ibig po sabihin niyan, walang paninindigan ang ating Pangulo sa isyu na ito. At delikado po yan sapagkat yung kanyang hindi pagbanggit ay magiging weakness ng kanyang liderato at ibig sabihin niya hindi niya kayang manduhan ang legislative at ang sino man sundin ang decision ng Supreme Court. Ito po ba ay magiging mali sa bahagi ng Pangulo considering that there is what we call separation of powers? Hindi po. Bakit? Because the mandate of the President is to execute the law. The decision of the Supreme Court is part of the law of the land, so the President has to execute it, ipatupad niya sa pamamagitan ng pagsasabi sa lahat ng sangay ng pamahalaan na dapat sumunod sa batas. Dapat the President should make it very, very clear that he is mandated to execute the law and therefore the decision of the Supreme Court being part of the law of the land should also be executed. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, pansamantala po, wakasan natin ang ating talakayan ngayong umaga. Maraming salamat.